That thing called tama na. Narito. Sakit kapag yung mga magpapamilya sa isang tahanan ang nagbabangayan. Lalo na siya po'y isang senior citizen na binabastos daw ng kanyang bargas na hilaw na hipag. Ayan, Nanay Josie, humarap ka na! Ayan, Nanay Josie. Ano ang problema mo? Ang problema ko po yung hipag kong lapastangan. Ay! Big word! Okay, bakit? Ano ang ginagawa? Kasi po, pag nag-aaway silang mag-asawa, lagi niya na lang binabastos na sa mga kapitbahay. So nakikita nyo kasi nasa iisa kayong tahanan. Hindi naman po. Nandun, may sarili po silang bahay. Pero ako doon po, tinatawag lang po ako ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman yung mag-asawa. Okay. Pero away na nila mag-asawa yun. Bakit ka nakikialam? Kasi po nakakaawa naman po yung kapatid ko. Halos wala na siyang ginagawa sa bahay. Oh. Ang kapatid ko po nagtatrabaho, stay in. So sinasabi mo yung babaeng nananakit at nang babastos, walang ginagawa? Wala po. Pero yung Sa kapatid loob mo... po ng anim na taon, ganun na lang po siya lagi. Okay, walang trabaho. Wala po, yung asawa niya lang po ang may trabaho. Yung kapatid mo. Opo, sa-cellphone lang po. Hindi naglalaba. Hindi nag-aasikaso sa loob ng bahay. May anak. May anak po, isa, lalaki. Buti naasikaso yung anak. Opo, kasi banding silang mag-ina eh. Okay. So, ang nirereklamo mo, yung katamaran, Opo. at saka pambabastos? Opo. Okay. Pero hindi naman nananakit. Na ganyan lang po ko. So, anong epekto nito sa kanilang anak? Wala naman po kasi yung bata doon pagka pumupunta na ako, nag-aaway yung mag-asawa. Oo. Inaalis na po nung... Pero ang balita namin, nahahawa na daw yung ugali. Opo. Paano? Ano po, yung bata na na rin po, nakikipag-away sa kapwa-bata. Ganon. Tapos pagka sasabihin namin, Ella, yung anak mo, may inaano na naman. Sasabihin niya lang, Bino, ganun lang. Wala Ilang taon na ba? Ilang taon na ba yung anak? Anim na Ay, taon 6. na po. Ako, importante yan. Lalaki Importante po. na nasusupil yung ganyang edad talaga. So, ito mismo nakikita ng sarili mong mga mata. Hindi naman Opo, chismis lang. Opo. Malabo na po mata ko, pero nakikita ko pa rin yung mga ginagawa niya. Ano naman yung iniinda mo masyado, Nanay Josie, na nasabihan ka daw ng napakasakit na mga salita? Ano po, yung mamatay ka na. May ganon? Opo. Bakit naman humantong sa sasabihan kang mamatay Kasi ka na? nga po, nakikialam nga po ko. Kung tutusin, hindi naman ako dapat makialam. Kasi away nila mag-asawa. Kaya lang nga po, nakikita ko po yung kapatid ko, parang nakakaawa naman. Anong sabi ng kapatid mo sa'yo? Nirereklamo rin niya yung kinakasama niya. Hindi sila mag-asawa, hindi kasal. Hindi po. Ano ang nirereklamo sa'yo ng asawa niya? Wala naman. Sinasabi niya lang na, paano, grabe ka naman kasi makasagot sa mga kapatid ko. Kaya inaano ka. Ayun. So, kumbaga, hindi niya marendahan. Opo. Hindi niya marendahan. Totoo nga bang walang modo ang kanyang hilaw na hipag? Magtutuos nga, Ella, humarap ka na! Totoo yun, wala yung Chismosa ka respeto. kasi. Wala yung respeto sa akin. Yung bunganga niya. Wala yung respeto sa akin. Kung nga rin po Masyado yan. Katanda-tanda na po, maano po doon na po sa bahay. Di na nga po minsan nakakapaglakad. Ayun pa, chismis and chismis. Ayun! Paano naman? Inaano niya yung kapatid Mera-mera ko. pa po yan. Inaano niya yung kapatid ko. Inaano niya po? Hindi po. Minsan Hindi, gusto niya binumura po niya maging kahit sa po kami karamihan mag-asawa. tao. Bakit po sa kanya susudio asawa ko? Ako po yung minamahal. Siya po ba So, feeling mo naman, Ella, minamahal ka ng asawa mo. Opo, mahal na mahal po. Siya po pakialam, mahirap po yan. Paano naman di nga ako makikialam kasi nga, di ba? Ang ginagawa niya sa kapatid Ito pa po, ko. minsan pa po, may time pa po yan, hingi po ng ulam sa amin eh.
Gusto niya po, kukuhanin po lahat, ay pumamigay sa iba. Ganyan po siya. Totoo yan. Ganyan po siya. Ang nirereklamo dito, Ella, ay yung... Nagdidisiplina ko po sa anak ko. Oo, nananakit ka daw. Una, nananakit ka ng damdamin kasi bastos ka nga daw sa kanya. Ito po sabihin ko po yan Tama po ba yon? Malapit lang po bahay ko po. Chichismis niya po ako nang naririnig ko po siya. Napaka-chismosa po kasi po niyan. Anong Opo. chinichismis niya Basta sa'yo? po ano po, paratang-paratang lang po. Puro po siya paratang na, wala man siya ebidensya. Eh, paano nga kasi yung ginagawa niya? Yung nagsasabi malandi daw ako, malandi Yung daw. Puro ginagawa ganun niya puro kasi. paratang-paratang na, wala man ebidensya. Ate Cory, kakaiba yung chinichismis ka nang naririnig mo. Oo, totoo po. Siya po yun. Siya po, ganun Minsan po siya po nga magchismis. di yan uuwi. Binabukasan Meron na po siya uuwi. paratang sa akin nun. May paratang na po siya sa akin nun. Sabi niya po sa ibang lalaki. Hindi niya po alam kung nasan po ako. Nasa barkada lang po ako. Sabi niya po, saan na naman daw akong lalaki nakikitulog. Puro siya paratang, wala siya ebidensya. Paano ngayon ang anak mo kung nagbabarkada ka ng gano'n? Na po Oh, walang magbabantay. Niiwan niya po. Six Iniiwan niya dun sa, minsan umuwi yung kapatid ko, dun. Pag time na andyan yung kapatid ko, saka siya aalis. Pero pagka wala, hindi niya naman iniiwan yung anak niya. Yun ang importante, yung anak. Kasi yung anak, nag-aaral na ba yung anak mo? Opo. O, nag-aaral naman. Grade 1 po. Mabalik Opo. tayo sa pambabastos. O bakit naman nasabihan mo siya ng mamatay ka na sana? Kasi po, ganito po nga yun. Andito lang po yung bahay ko, tapos po, siya po, chismis po siya, chismis. Kung sino man po dumadaan, chinichismis niya ako, kukwento niya po ako ng paratang niya lang, nang wala naman siyang ebidensya. Kasi po, naiinis ano na po, ako. napupuno na po yung tenga ko kakapakinig ng ganun siya. Kaya sinasagot ko na siya, sabihin ko sa kanya, ikaw, tigil mo na yung bunganga mo, mamatay ka na, ganun. Ganun ko siya. Pero Kasi- mali din, ano? Opo, mali din kasi pero- nakakatanda siya sa'yo. Pero po, mali din po yung chismis ka po nang naririnig po Mali din natin. yun. Oo, mali din yun. Oo. Hindi talaga. Ano yung mga chismis? Wala naman po, yung mga chismis, yung mga tropa niya. Yan pa po, isa pa po yun. Yung Mahilig po siya magpapatugtog- mangialam po sa mga barkada ko po. magpapatugtog Masyado po niya po ng akong pinapakialaman na. Speaker, ang lakas. Isa lang ang magsasalita, okay? O, Ella, ano yung chismis? Nagpapatugtog po ako, nagtatambay-tambay kami magbabarkada po. Ano po, lalapit pa siya doon, nagpapatugtog ako, sabi niya, hinaan mo nga. Sabi ko, ano bang pag-aabalaan niyo, bakit pa hinaan mo? Yung pala, magchichismisan lang din pala sila. Nang kami-kami lang din po pala yung ichichismis. Ganun po. Gaano ba kalakas yung gaano kalakas yung speaker nyo? Baka sobra namang Malakas po talaga. lakas. Ilalakasan ko po talaga para po mainis sila. Wala na dyan. O ayan, Dr. Love. Bakit ba ngayong panahon na ito, ang hilig talagang magsisagot ng mga kabataan? Ano ba yan? Woke ba yan? Woke? May karapatan silang magsalita, kaya gano'n na lang ang pagsasagot sa nakatatanda. Ate Coring, lahat tayo may karapatan, ano? Pero kailangan yung karapatan natin matapos doon sa karapatan, sa pagsisimula ng karapatan ng iba. Kay Nanay Josie, senior citizen na tayo, alam nyo, napakasakit para sa atin ng mga may edad na sabihin ng mga nakababata na, ikaw matanda ka, wala kang pinagkatandaan, no? Hindi lang alam nito mga batang to kung anong damdamin ng mga may edad, ng mga senior citizen na gano'n na sinasabihan nyo. So, tayo na mga may edad, ilagay din natin yung sarili natin doon sa igagalang tayo ng mga nakababata. Mag-focus ka na lang sa buhay mo at kung anong mga mapagkakaabalahan mong magiging produktibo, mag-aral ka yung crochet, Ate Coring. Maganchilyo. Maganchilyo sa bahay mo. Oo. Kaya... Vocational arts na pwedeng gawing negosyo. Right. Oo, maraming pagkakaabalahan. Kaya Ella, hindi maganda na makita talaga sa mga kabataan na katulad nyo, whether nasa katwiran ka, na magtaas ka ng borsa sa isang may edad, no? Sa isang sibilisadong lipunan, walang lugar yan. Ang sa akin sa'yo, Ella, pagtuunan mo ng pansin kung paano mo matuturuan ng values ang iyong anak, yung values na wala sa'yo, ay maituro mo sa mga anak mo. Para mo maituturo yung values na wala sa'yo. Kailangan pag-aralan mo ang buhay mo. Tinatanong nga kasi ni Ate Coring sa akin, bakit ang mga kabataan ngayon talagang lumalapas tangan sa mga may edad? Wala yan doon sa Gen Z. Nasa
values na itinuturo ng mga magulang sa atin nung maliliit pa tayo. Kung lumaki tayo na walang values, salot ka sa lipunan. Kasi hindi ka magandang influensya. At baka iyan ang ma-pick up ng anak mo sa iyo. No? Yung walang respeto sa nakatatanda. Kasi nakikita, hindi problema dito yung grade 3 lang ang natapos natin. Ang problema dito yung values na ibabahagi natin sa ating mga anak para maging responsableng mamamayan ng ating bansa. Maraming salamat. Okay, salamat Dr. Loves.